Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo at kamisteryo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa ating mga kwentong pangkababalaghan dito po sa ating munting channel na ito. Sa inyo pong ginawang pag-like, pag-share at pag-subscribe, higit po sa lahat ay sa inyo pong ginawang hindi pag-i-skip ng mga ads. Malaking tulong po yon para sa mga tulad naming mga content creator dito po sa YouTube. Mga mahal kong kamundo, ngayong araw pong ito ay mapapakinggan po ninyo ang kahuli-hulihang yugto ng kwento ng ating bidang, ang tunay at totoong hari ng sapungang, si Malaginto. Pakinggan po ninyo. Malaking dagok hindi lamang sa buhay ni Itay Cano, kundi maging sa kanyang mga natitira pang mga kaibigan. Ang masamang naging bunga ng pakikialam ng upahang antingerong aswang na si Douglas Estilior. Dahil hindi nila inaasahang sa loob lamang ng mga ilang minuto ay nagawa nitong bawian ng buhay ang limang mga itinuturing ng higit pa sa kapatid at mga kaibigang sinamang Iko, Mang Rudy, Lolo Pedro at ang dalawang mga apo ni Lolo Pedrong, parehong mga magtataring, sina Ezekiel at Zacarias. Ganoon pa may, sa kabila ng lahat ng mga yon, ay pinilit ni Itay Cano na maging kalmado at maging matatag dahil naniniwala siyang kahit anong pag-iingat ang gawin ng isang tao, kung ito na may nakatadhana talagang bawian ng buhay, ay mangyayari't mangyayari yon. At walang sino mang makakapigil noon, kahit pa'y ang mga engkantong mga kaibigan ni Itay, dahil ang higit na mas makapangyarihang nasa itaas ang nagtakda sa tao kung kailan siya mabubuhay at kung kailan rin ito babawian ng buhay. At iyon ay pinatunayan ng isang kaibigang engkanto ni Itay Cano na nakita nilang bigla na lamang lumitaw sa katawan ng malaking puno kung saan ay naroon si Itay at si Malaginto. At doon rin nagmumula ang mga payasong bigla na lamang sumulpot at bumaon sa katawan ng aswang upahang kriminal at antingerong si Douglas Estilior. Teka lamang, ikaw? Hindi ba't ikaw yung minsang nagbitaw kay Malaginto sa loob ng sabungan noong nakaraang mga naging laban niya? Ang nagtataka at gulat na pagkakatanong ni Itay Cano sa engkantadong nasa kanyang harapan. Oo, kaibigan. Isa lamang ako sa mga engkantong kalahi ng inyong kinikilalang kaibigang si Malaginto. Hindi namin kaya o hindi namin magagawang makisama sa mga tulad ninyong mga tao ng matagal kung kami ay nasaan yung isang engkanto, at mangyayari lamang yon kung kami ay mag-aanyong isang hayop na katulad ng inyong kaibigang Panabong. Pero ang lahat ng mga yon, mga kaibigan, ay hindi pang matagalan, dahil darating pilit ang panahong kami ay babalik sa aming sariling mundo. Ang mundong ito at ang mundo ninyong mga tao ay magkaiba. Pagkatapos na sabihin yon, kinaitay ng isang engkantado, ay meron pang dalawang mga engkantong biglang lumitaw sa likuran nito. At pare-pareho ang mga itong makikitang mga nakasuot ng mga nakakasilaw na mga puting kasuotan at may hawak na mga pana sa kanilang mga kamay. Kung ganoon, mga kaibigan, totoo nga palang itong si Malaginto ay totoong isang engkantadong tulad nyo. Ang sampit kagad ni Mang Gaston, kung saan ay katulad niya, panaag rin ng pagtataka at gulat ang itsura ng iba pa nilang mga kaibigang sina Mang Tonyo. Oo, kaibigan, at ito na ang tamang pagkakataong kinakailangan na namin siyang isama pabalik sa aming totoong mundo, sa mundo ng mga mabubuting mga engkanto. Mga kaibigan, lalong-lalo na nga sa iyo, kaibigang Cano, pasensya ka na sa biglaang pagbawi namin sa iyo kay Malaginto. Ang sambit pa ng engkanto kay Tay, alam ko namang darating talagang pilit ang gantong mga sitwasyon, kung kaya't ang totoo'y noon ko pa ito sinabi kay Malaginto. Napipilitin ko at kinakailangan kong tanggapin ang araw na mawawala na siya sa amin. Maraming salamat, kaibigan Cano. Totoo nga ang hula sa iyo ng aming hari
na ikaw ay lalaki at tatandang magiging isang mabuting taong katulad ng mga kaibigan mong ito. Nanlaking bigla ang mga mata ni Itay nang marinig niya ang mga revelasyong iyon ng engkanto sa kanya. Teka lang, papaano mo nasabi yan? Tanong sa kanya ni Itay. Kaibigan, ang hilot na siyang nagpalabas sa iyo sa sinapupunan ng iyong ina ay walang iba kundi ang aming hari. Dahil higit na meron siyang kapangyarihang taglay kaysa sa amin, ginawa niya yon upang may silang ka ng normal at ligtas. At upang kanyang magawa yon, ay nagbalat kayo siyang isang matandang hilot at masasabing napakaswerte mo, kaibigan. Dahil sa lahat ng nilalang, ay ikaw ang napiling mag-alaga sa aming kalahing engkantong nagbalat kayo bilang si Malaginto. At napatunayan mo ngang isa kang totoong taong may pusong mapagmahal, hindi lamang sa mga hayop, kundi maging sa inang kalikasan. Higit sa lahat ay sa iyong kapwa. Doon pa lamang naunawaan nila Itay na ang lahat pala'y nakaplano o nakatadhanang mangyari, kung kaya't walang dapat nasisihin kung bakit nawala si Lolo Pirhil at iba pa niyang mga kaibigan. Dahil lahat ng iyon ay nakatadhana na sa kanila. Samantalang matapos na sabihin yun kina Itay, ng engkantadong nilalang na yon, ay nakiusap ito kay Itay na kung maaari niya bang kunin kay Itay ang nooy si Malagintong panapong. Paalam, kaibigang Malaginto. Dumating na ang sandaling inaasahan kong mangyayari. Totoo talagang lahat ng mga pangyayari sa mundo. Gaano man kasikat o kabantog ang isang nilikha, ngunit katulad ng isang kanta, gaano man raw ito kahaba, ay darating din pilit dito sa hangganan. Magwawakas rin ito, kaibigang Malaginto. Hindi man kita makita kailanman, ngunit ipinapangako naming lahat ng aking mga kaibigan at naging kaibigan mo na rin na kailanman ay hindi ka namin makakalimutan. Mananatiling sariwa sa aming isip at alaala ang mga panahong nabigyan mo ng mga katuparan, ang aming matagal nang pinapangarap sa aming buhay, at iyon ay ang makaabot ng tulong sa mga taong totoong nangangailangan sa pamamagitan ng mga perang na ipanalo mo sa lahat ng iyong naging laban. Maraming salamat, kaibigang Malaginto. At kasunod noy, marahan na nga niyang iniabot sa engkantado si Malaginto. Maraming salamat din sa inyo, mga kaibigan. Ang mga huling katagang narinig nila Itay sa engkantong yon, dahil pagkatapos na mapa sa kamay nito si Malaginto'y, bigla na lamang ang mga itong naglahong parang usok sa kanilang mga paningin. Nagtaka sila Itay ng mga pagkakataong yon, dahil para bang ang tagal lumipas ng oras na parang pinabalot ng kakaibang kababalaghan ng mundo. Ang gabing yon, ilang sandali pa'y lumapit si Mang Tonyo kay Itay, kung saan ay baka sa kanyang hitsura ang kalungkutan dahil sa pagkawala ni Malaginto at pagkamatay ng ilan sa kanilang mga kaibigan. Paring Kano, tamang lahat ang mga narinig naming sinabi mo kanina patungkol kay Malaginto. Kailanmay ay hindi natin siya makakalimutan, pare. Paring Kano, ang higit muna nating pagtuunan ng pansin sa ngayon ay ang mga bangkay ng ating mga kaibigan. At ang... Teka, nasaan ang bangkay ni Douglas Estelyor? Naibaling nilang lahat ang kanilang mga paningin sa lupang damuhang kinalulugmukan ng bangkay ni Douglas. At doon nagtaka silang lahat dahil nawawala na doon ang bangkay ng antingerong kriminal at aswang na si Douglas. Paano nangyayari yon? Sinong kumuha ng bangkay ni Douglas Estelyor? Naandito pa lamang yun kanina at nasisiguro kong patay na siya dahil sa payaso ng mga engkanto ang nakabaon sa kanyang katawan. Kaya't napaka-imposibleng mabuhay pa siya't makalayo rito nang hindi natin namamalayan, ang sabi pang muli ni Mang Tonyo, at naging panaag ng pagkalito ang kanilang mga hitsura. Ngunit, tika lamang mga pare, sa may parting ito ng damuhang ito, merong mga bakas sa mga damong parang dinaanan ng mga paa. Nakapaling na o nakatumba na ang ilang mga damo na parang inapakan ng hihigit sa 3 mga tao. Ang nagmamay-ari ng mga bakas na ito ang may halong pagdududang pagkakasambit ni Mang Ambrosio.
Iisa lamang ang nilalaman ng isip ko ngayon mga pare. Ang sabi ni Mang Gaston. Ano yun, paring Gaston? Ang tanong naman ni Mang Clarito sa kanya. Totoo ang mga sinabi ni paring Tonyo. Imposible nang mabuhay pang muli si Douglas. Dahil sa tingin ko malakas ang kutob kung may mga taong pumarito kanina na hindi natin namamalayan. At kinuha nila ang bangkay ni Douglas. At ang mga napapansin mo na yan, paring Ambrosio, na mga bakas ng mga paa sa mga damo, ay sila ang may gawa niyan. Sa mga sinabing yun ni Mang Gaston, ay nalilitong naitanong sa kanya ni Mang Octavo ang mga katagang. Itinakas si Douglas, paring Gaston. Pero sino sila? At papaano nila nagawa yon nang hindi man lang natin namamalayan? Paring Octavo, si Douglas Castillo Reyes ang antingero o bertudan. O siya'y nagmula sa angka ng mga antingero. Kaya't malakas ang hinala kung ang ilan sa kanyang mga kamag-anak ay pumarito at siyang kumuha sa kanyang bangkay. At kung papaano nila ginawa yon, dahil mga pare sadyang malalakas ang kanilang mga kargadang bertud, kaya't alam kong ginamit nila yon upang hindi natin sila maramdaman. Tama ang mga sinabi ni paring Gaston. Saksi tayong lahat sa kung gaano kalbisa at kalakas ang bertud na taglay ni Douglas. Kaya't maaaring sa lakas ng kanilang taglay na bertud o ng kanilang angkan, ay naramdaman kaagad nilang napatay na ang kanilang ipinagmamalaking bertudang kriminal na aswang, na kahit pa'y malayo ito sa kanilang kinaroroonan. Sagot naman ni Mang Eliazar, at pagkatapos nooy nagsalita na ang kanina pang tahimik lang na sitay, at sinabi nito sa kanilang, mga pare, dito mismo sa lugar na ito, ay dito natin ibuburol ang mga bangkay ng ating mga kaibigan. Magtulungan tayo mga pare para sa ating mga kaibigan. Mabilis namang tumalima ang mga kaibigan ni Itay, at ng mismong mga oras na yon ay tulong-tulong sila sa pag-aasikaso ng lugar upang paglatagan ng mga bangkay nila Lolo Pedro at ibaba sa kanilang mga kaibigang namayapa. At dooy merong nagsipagsulputan, ang mga tanod at ang aming mismong kapitan ng baryo at iba pang mga kalalakihan ng aming baryo, at armado ang mga ito nang dumating sa aming tahanan. Nagulat pa ang mga ito sa kanilang naratnang sitwasyon sa parting labas at likuran ng aming tahanan. Ngunit mas nagulat at nahiwagaan sila Itay sa mga revelasyong ipinagtapat sa kanila ng mga tanod at ng aming kapitan. Dahil ayon sa mga ito nakarinig raw sila ng mayat-mayang huni ng tiktik o sa may parting bahagi ng aming tahanan at alulong ng mga aso. Ngunit hindi nila yon pinansin, sapagkat inisip nilang wala namang buntis sa aming bahay. At saka, tiwala raw ang aming kapitan sa aming tahanan dahil alam nilang nasa aming tahanan ang mga kaibigan ni Itay. Ngunit wala silang naririnig ni anumang komosyon. Pero bakit po kayo nagpasyang pumarito, Kap? Ang tanong ni Mang Tonyo. Sumagot naman sa kanya ang aming kapitan at sinabi nitong, dahil meron kaming nakitang mga kahina-hinalang mga taong nagmula sa inyong tahanan, Kano. At may pinagtutulong-tulungan silang buhating isang walang malay na tao. Kinausap namin sila pero hindi sumasagot ang mga ito. Masyadong misteryoso ang mga ekstrangherong yon. At dahil doon nagpasya na kaming pumarito at ito ang aming naratnan. Hindi naming sukat akalaing pinaslang ang ilang mga kaibigan mo ng isang antingerong kriminal at aswang. Hindi na lamang ipinaalam nila Itay, kinakapitan, ang tungkol sa mga engkantadong tumulong sa kanila at ang tungkol sa pagkawala ng aming malaginto. Labis-labis naman ang pangungulila ng mga naiwang pamilya nila Mang Iko at Mang Rudy at dinagsa ng maraming mga taong nakikiramay ang burol ng mga kaibigan nila Itay. At ang ilan sa mga ito'y mga sabongerong natalo ni Malaginto, ang kanilang mga alagang mga panabong. Isa na nga doon ay itong si Mang Cipriano at ang kanyang pamilya. Totoong masakit at mahirap tanggapin para kina Itay Kano ang pagkawala ng kanilang mga kaibigan. Subalit pinipilit nilang maging matatag
Dahil alam nilang nawala man sila Lolo Pedro, ang kanyang dalawang mga apo at sina Mang Rodi at Mang Iko, na aming magtatari kay Malaginto, ay tuloy pa rin ang kanilang pagkikipagsapalaran sa hamon ng buhay at ang tungkol sa mga sinabi ni Kapitan patungkol sa mga misteryosong ekstrangherong yon na kanilang nakita na merong inaalalayang walang malay na tao. Alam nilang lahat na totoo ang naging hinala ni Mang Gaston dahil ang mga ekstrangherong yon na nagmula sa aming tahanan ng gabing mangyari yun ay ang ilang mga birtudang mga kamag-anak ni Douglas. At ang patay ng si Douglas na nasa anyong tao, ang kanilang nakitang pinagtutulungan ng mga ito na alisin sa aming baryo at dalhin kaagad sa kanilang isla, sa isla ng mga antingero. Sa paglipas pa ng mga gabi ng burol ng kanilang mga kaibigan, ay parami ng parami ang mga nakikiramay. Ang iba'y nagmula pa sa ibang mga bayan at kadikit baryo namin noon, hanggang sa dalhin na nga ang mga ito sa kanilang huling hantungan, ay maraming tao ang nagluksa at nakipaglibing. Paalam mga kaibigan, paalam sa inyo. Pero hindi lamang dito nagtatapos ang pagiging magkakaibigan natin, dahil nananatili ito hanggang sa aming huling hininga. Ang sabi ni Itay Kano, sa nooy nasa kanilang mga nitso ng kanilang mga kaibigan. Matapos ang libing, isang linggo ang lumipas habang nag-uusap si Itay Kano at iba pa niyang mga natitirang mga kaibigan sa aming mismong tahanay. Dooy pinagtapat na nga ni Itay Kano sa kanilang lahat ang kanyang desisyong noon pa niya naisip, at yun ay, mga kaibigan, makinig kayo. Alam kong lubhang mahirap itong aking naging pasya o ang aking pasyang ilalahad ko sa inyo at maging sa aking sarili. Pero katulad ng mga sinabi ko sa inyo noon, alam nating lahat ng mga bagay at mga pangyayari sa mundo o maging sa isang tao, gaano man tayo katanyag o kasikat, ay darating din ang pagkakataong maglalaho ito o magwawakas rin. Katulad ni Malaginto, noon pa man, aaminin ko sa inyo, alam kong darating ang panahong mawawala rin siya sa atin. Tanggapin man natin o hindi, pero yun ay pilit na darating sa mga panahong hindi natin inaasahan. Mahirap, hindi ba? Mahirap ang mamatayan at mawalan ng mga tunay na kaibigan. Pero kailangan natin itong tanggapin. Mga kaibigan, hihinto na ako sa pagsasapong. Hindi dahil sa nawala na sa atin si Malaginto. Dahil siguro'y napapanahon ng pumukos na lamang tayo sa isang pinakamahalagang bagay o obligasyon bilang tao. At iyon ay ang ating mga pamilya. Napapanahon na upang sila naman ang ating pagbalingan ng purong atensyon natin at walang ibang kahati ang ating panahon para sa kanila. Huwag kayong mag-alala, mga kaibigan. Tuloy pa rin ang ating pagkakaibigan at pagtulong ng palihim sa ating mga kapwang mga totoong nangangailangan. Kahit hindi nagmula sa larong sabong ang perang ating ibibigay sa kanila. Pero nakadepende pa rin yun sa inyo, mga kaibigan, kung kayo ba'y magpapatuloy pa rin sa pagsasapong. Dahil sa hindi ko naman pwedeng pigilan ang inyong mga kagustuhan. Pero ako, nangangako na ako sa aking sarili. At sa inyong lahat, nahihinto na ako sa pagsasapong. Ang sabi ni Itay Kano, ngunit nagulat siya sa mga pare-parehong itinugon sa kanya ng kanyang mga natitirang mga kaibigan. Dahil sinunod siya ng mga ito, nangako rin silang ihihinto na ang pagsasapong. Bagay na labis na ikinatutuwa ni Itay Kano, ngunit wala silang kamalay-malay na ang noon pa mang palihim nilang pagtulong sa kanilang kapwa sa paglipas ng mga araw at mga buwan ay mabubulgar sa maraming tao dahil na rin sa mga private investigator. Nang nooy kasalukuyang nakaupong mabuting mayor sa aming mismong bayan, nagsama ito ng kanyang mga private security at kanilang sinadya ang aming mismong tahanan at sila Itay Kano ang kanyang unang hinanap. Pinarangalan silang lahat dahil sa kanilang kabutihang loob. Pinatunayan nilang lahat na ang pagtulong ng bukal sa kalooban para sa kanyang kapwa ay hindi na pwedeng malaman pa ng lahat o meron pang nakatutok na kamera upang makita ng sinuman. Maraming humanga noon kina Itay Kano
at pilit na pinaparisan ng ibang mga tao, sa bungero man o hindi. At hinangaan rin ng iba ang kanilang tunay at totoong samahan o pagiging magkakaibigan. Samantalang sa isla ng mga antingerong pinagmulan ni Douglas Estelior, ay makikita at maririnig ang pagluluksa ng mga antingerong kamag-anakang iniwan ni Douglas. Ngunit walang paghihiganting mababanaag sa kanila para kay Taytay Kano at sa kanyang mga kaibigan. Dahil alam nilang noon pa may mali at hindi kailanman magiging tama ang pagiging isang upahang kilabot na kriminal ni Douglas Estelior. Samantalang si Don Mauricio ay nahulit ikinulong ng mga pulis dahil sa ito pala'y matagal nang tinitiktikan ng mga pulis informer dahil sa kanyang kasong sangkot sa anumang krimen. Dahil ang buong katotohanan pala sa pagkatao ni Don Mauricio ay may ugali itong inggitero. Lahat ng mga taong nagiging sikat na katulad ni Taytay Kano at sa kanyang pakiramdam ay di hamak na mas nakalalamang sa kanya. Ipinatutudas niya ito. Isa na nga sana doon ay si Taytay Kano. Ngunit nabigong gawin yun ang kanyang kinuhang upahang aswang at antingerong kriminal. At antingerong kriminal na si Douglas Estelior. Sa tulong ng pagiging mabuting ama ng aming ama-amahan, ngunit itinuring na naming totoong ama. At kanya rin kaming itinuring na totoong mga anak na si Itay Tercio de la Riva alias Kano, ay nakapagtapos kaming tatlong magkakapatid sa bawat kursong gusto namin na wala man sa amin Sir Jesse Malaginto. Ngunit alam naming siya ang nagsilbing daan upang magkaroon ng katuparan ang matagal ng pangarap ni Taytay Kano na wala man ang totoong hari ng sabungang si Malaginto. Ngunit katulad ng mga pumanaw ng mga kaibigan ni Taytay, ay mananatili rin sila sa puso't isip naming tatlong magkakapatid. At diyan nagwawakas ang ating kwento, mga kamundo, patungkol sa totoong hari ng sabungang si Malaginto. Paunawa lang, mga kamundo, noong unang mga panahon ay totoong nagpapakita pa o nakakausap ng isang ordinaryong tao ang mga engkanto, nakikipag-commitment ang mga ito sa atin. Pero hindi basta-basta, dahil nakikipagkaibigan lamang sila sa mga taong katulad nila Pedro at Tercio de la Riva. Mga taong alam nilang may pusong busilak at ginintuan. Muli, mga kamundo, maraming salamat pong muli sa inyong ginawang suporta sa ating munting channel na ito, Mundo at Misteryo. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat.